Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Noong panahon ng tag-init sa isang tahimik na baryo na naliligid ng palayan at kakahuyan, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang baboy. Ang mga katawan ng mga hayop na natagpuan ay butasan tiyan at tuyong-tuyo na parang sinipsip ang dugo at laman loob. Nagising ang takot ng mga tao. Nagbalik sa kanilang alaala ang alamat ng aswang na kayang magbalat kayo upang magtago mula sa mga taong umahabol sa kanya. Isang gabi, nagpasya si Mang Berting, ang may-ari ng pinakamalaking baboyan sa baryo, na magbantay kasama ang ilang kalalakihan. Dala nila ang mga itak, sibat at lampara, handang harapin ang anumang nilalang na magtatangkang magnakaw muli. Tahimik ang gabi, maliban sa mga huni ng kuliglig at mga tunog ng baboy na nagmumula sa kulungan. Bandang hating gabi, narinig nila ang kaluskos. Mula sa likod ng mga baboy, may lumitaw na isang malaking hubad na nilalang. Kulubot ang balat, matutulis sa mga kuko, at ang matay pula sa gutom. Tumalon ito papunta sa pinakamalaking baboy. Binuksan ang bunganga at sinimulan nitong higupin ang dugo ng hayop. Sa takot at galit, sinugod nila ang aswang. Sumisigaw ng mga orasyon at inihagis ang kanilang mga sibat. Pero sa bilis nito, bigla itong tumalon sa hangin at nawala sa kanilang paningin. Pagsilip nila sa loob ng kulungan, napansin nilang isa sa mga baboy ay tila takot na takot. Ito ay nanginginig at puno ng putik. Mula sa likuran, ito'y tila ba mas malaki kaysa sa karaniwang baboy. At ang mga mata nito ay hindi maipaliwanag. May matalim na tingin na parang sa tao. Sa kabila ng kaba, walang nagduda sa una. Ngunit habang pinagmamasdan nila, napansin nilang kakaiba ang kilos nito. Ang mga mata ay sumusulyap sa mga tao at tila ba'y ito'y nagpapanggap lamang na hayop. Ito ang aswang, sigaw ni Mang Berting. Agad nilang sinubukang itulak ang baboy palabas ng kulungan. Ngunit sa sandaling sinubukan nilang itali ito, bigla itong nagwala. Tumalon ito ng mas mataas kaysa sa karaniwang baboy at sumingasing na parang tao. Tumakbo ito palabas ng kulungan. Nagtatakbo papunta sa makapal na damo. Habang tinutugis nila ang tumatakas na baboy, ginamit ni Mang Berting ang kanyang dalang bawang at itak upang ihagis sa unahan nito. Nang tamaan ito, bumagsak ang baboy at gumulong sa lupa. Nang lapitan nila ito, sa kanilang gulat, dahang-dahang bumalik ang anyo nito. Isang payat at hubad ng matandang babae na puno ng sugat at galos, humihingal sa takot at galit. "Patawarin niyo ako," bulong niya, bago tuluyan nawalan ng buhay. Simula noon, naglagay ang mga tao ng bawang, asin at buntot ng pagi
sa paligid ng kanilang mga bahay at kulungan. Tumigil na ang pagkawala ng mga hayop. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nanatili silang gising, nagbabantay. Sinasabi nilang kahit nawala na ang aswang, ang takot na dala nito ay hindi kailanman mawawala. Ang kwento ng aswang na nakihalo sa babuyan ay naging bahagi ng alamat ng baryo. Isang paalaala na sa gitna ng kadiliman, kahit ang pinakaordinaryong anyo ay maaaring magsilbing taguan ng kasamaan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.